Okay guys, welcome back sa White Mesa, no? Nandito kami ngayon sa, ano ba tatawag natin dito sa lugar na to, tol? Sa ngayon, ano muna siya? Siya ay hidden spot. Hidden spot, Oo, hidden mountain hidden spot, mountain spot. yan. So ngayon, ano kami, tamang camping kami. Nga pala, babatiin lang natin ng happy birthday si John Claus. Siyempre, Yan, happy birthday sa'yo, tol. Nakakatawa kasi yung birthday niya saktong Valentine's, literal na so February 14. happy Valentine's sa inyo lahat. Happy Valentine's Day sa lahat. Sending all the love sa inyo dyan kung nasang lupalop man kayo ng mundo. So ayan, pakilala ka muna, tol. Yan, magandang gabi sa lahat na nanonood. Ako nga pala si Klos. At isa ko sa nagmamayari ng hip hop page or hip hop advertisement Advertisement. advertisement Yeah. page. Ang pangalan ng page namin is si Anisidem. Yan, tapos yung kasama ko diyan si Yo. Isa naman Shoutouts kay Yo. siyang graphic artist. Shoutouts Bali, kayo. siya talaga yung isa sa gumagalaw doon. Dalawa lang kami, ganyan. So, yun, ilalagay ko na lang yung link ng Anisidem dito sa description box. Makikita nyo na lang. So, tol, nabanggit mo nga yung Anisidem is isang hip-hop advertisement page, no? Paano to nagsimula, tol? Paano to nagsimula? Bali si Yo kasi ano siya, kababata ko. Parang sa isang subdivision kami. Like, parang onti pa lang naman talaga yung gumagawa ng mga ganong advertisement na sumusuporta sa mga parang mga nandun pa sa underground or yung mga hindi pa kilala. Ganon na meron naman talent talaga, ganon. So, naisip namin paunti-unti i-upload, ganyan. Napag-usapan namin na parang, yun nga, from the word itself pala, sorry yung anisi din parang naisip namin, yung music kasi paminsan yan medisina para sa atin eh. So, yung Anisidem, guys, binaliktad lang na medisina yun. Yun, so medicine, ganyan. Alam nyo na, So, Filipino court, oo baliktaran. nga, baliktaran. Sa atin talaga nang galing yun. So ayun, parang nakita namin na kailangan bigyan ng platform yung mga hindi nabibigyan ng spotlight or ng parang exposure, Exposure yan, ganyan. So, tama. kami yung habang nagsisimula sila, hindi man mag-click, hindi man at least ma-post namin sa Facebook. Guys, suporta. Since may numbers na nabubuo yung page namin, gano'n. Ilang ano ba? Ilang followers or subscribers na ba ang Anisidem? Ngayon, nasa 270 na. 270k. 20,000. Taka na, ang laki nun, guys. Go Ano na pushing. rin, ito pa yung parang nakakagulat kasi parang hindi mo maisip pero isang dekada na siya. Parang Ay, isang 1 year dekada lang, na. isang dekada na. So, Ang tagal nyo na rin pala. So, 2016. Mm. To sabi mo ng 2017. Oo, talaga siya. Nagsimula lang sa street, sa tapat ng bahay, gano'n. May pisonet kami. Testing Pero na nung panahon na yun, hindi pa uso yung mga hip-hop page eh, no? meron naman mga nananaig dati. Sample ko na lang, syempre, si The Plug, ganyan. The Plug. Matagal na pala sa The Plug. Shoutout sa The Plug. Meron na rin, may mga medisina na rin, may mga na. Hindi lang ganun Hindi katulad lang ngayon ganun, na ang dami na rin talagang mga nag-a-advertise ng OPM, ng no? OPM, yun nga lang, yung naging atake namin talaga is yung mga hindi pa kilala. Kumbaga, Parang bubunot ganun. kumbaga yung mga hidden gems, no? Kaya hintenga namin, parang kailangan babad talaga sa pakikinig. Siyempre, Kumbaga, sino yung upload mo. tsaka hindi, kumbaga dapat rin eh, masipag din kayong maghanap ng mga local talent talaga kung ganun. Lalo na kasi doon nagsisimula 'yun eh. Kailangan bilang isang ano ba tawag, bilang isang marketing company. Kumbaga kailangan mo rin gawin yung research mo na sino ba yung mga papin ngayon, ganito. Yung mga lalo na yung mga hindi naman tulad nga ng sinabi mo yung mga pasimula pa lang. Simula pa lang. Yun talaga medyo mahirap i-research yun kasi syempre bubunot ka ng kung sang lugar, kung sinong Yun nga artist. Pagka medyo sikat na, madali na kasi kumbaga sikat na nga, mainstream na eh. Na mainstream na. So, nakilala rin talaga siya. Masasabi ko na sa buong Pilipinas kasi kuha kami sa Cebu, kuha sa Visayas, merong artist sa ganito na na-upload na bibigyan naman ng chance. Tsaka nga nung siniro nyo nga yung kanta ko, nagulat pa ako na, eto yung story yan guys. Naniniwala talaga ako, napakaliit lang ng mundo. Small world lang talaga. Kasi, sipin mo, parehas kaming taga Pinas, di ba? Kami, OFW kami dito sa Macau. Out of all the places na pwede kami magkakilala, iisa lang din kami ng
mundong ginagalawan. Oo. Kung Oo tutusin nga, sa oo. Pilipinas, pwede na kami magkita, di ba? Kita, Magkakakilala. mag-meet, Pero oo. hindi. Taka na nagkakilala pa kami dito pa sa Macau. Tas sobrang random nung pagkakamit namin sa barbershop, di ba? Barbershop. Tapos pinakilala lang sila sa akin nung yun nga, nung tropang barbero. Eto si ganyan, to si ganyan. Mm. Tapos na yun na, nagkakwentuhan na lang ng nung nagulat ako, siya pala yung sabi niya, alam mo tong page na to? Parang ganun pa eh. Hindi mo Oo. pa sinasabi nun na ikaw yung isa ka Oo. sa nagmamanage nung page. Ay ka, oo, yan, kilala ko yan. Nag-share ng kanta ko yan dati, naalala ko. Tapos, biglang sabi niya, tol, ako yung isa ako dun sa nag-handle nun. Sabi ko, seryoso ba? Kumbaga isipin nyo, sobrang small world na dito pa kami nagkakilala. Tas, alam mo yun, A dito, year na. year na, Nasa di ba? year na, oo. Eto na kami ngayon, kumbaga, nagbabanding na kami, Nagka-camping na. nagka-camping na Magkasama kami. na kami sa birthday ko. Oo, Ganun ganun kalupit. na, ganun ang kabilis yung, yung samahan, no? Oo. Tapos, di yun, hanggang sa, naisip ko na lang na talagang yung scope ng mundong ginagalawan namin is napakaliit lang. Lalo na isipin nyo, Common names. Meron yung pag nababanggit. oo, ayun nga, hindi na lang namin para i-disclose, pero may mga topic kami na pag-usapan about sa scene na nagulat kami, parehas pa pala kami nung tinutumbok, Alam mo. pero naguhulihan kami kung sino una magbibitaw ng, ng chismis. Oo. Pero, tangin na, iisa lang, yung iisa lang pala tinutukoy. kami, isa lang Yung pala nasa kami na isip tinutukoy. namin, Iisa na lang. Kumbaga, nagkakahiyaan lang kami kasi kami naman, bilang tao, hindi naman namin, porket hindi naman namin storya yun, hindi naman din para namin ipagkalat na kumbaga, kaya lang namin napag-usapan kasi parehas kami na, yung usapan na to sa amin lang, hindi na para lumabas sa iba. Tsaka pag yun nga sa mundo ng hip-hop, ganun lang din siya kaliit na not knowing, no? Parang. Pero ayun nga, tol, si Anisi Dem, parang yung kanina nabanggit mo, hindi mo kilala, sino ba to? Sino ba yun na ganyan? Sino ba Ganyan yung manage? naging technique namin nung partner ko kasi sinabihan ko talaga siya na never tayong lalabas sa Anonymous camera. lang, parang. Anonymous lang, ganun. Though, humarap ka man, ganyan. Kasi dati si Daplag ganun din anonymous lang hindi nila alam na si Nakika Sila yung. Kika, pero later on, nahuhuli na eh. Hindi kasi nga kumbaga na rin si Nakika nun mainstream na kumbaga hindi na lang Daplag ang hawak na, talaga nasa eksena, nakalubog na sila sa eksena. Oo. May shot by Lucky ka na. Tsaka iba na rin ng may nagko-co-manage na rin ng Daplag, tropa din 'yun. Tropa din 'yun. So 'yun, shoutouts sa local yan, kina Nino, yan. Mga kasabayan din talaga. Oo, yan mga tropa yan, mga solid sumuporta yan mga yan, promise. Kumbaga, lang din talaga itong mga tao kasi na to, yung mga marketing page na yan, mga advertisement page na yan. Rin yan syempre tinitignan din nila kung ano ba tong ginagawa mo, kung seryoso ka ba para i-promote ka nila. Kumbaga, bukod sa syempre nandun na tayo sa quality ng music, ng visuals. Kumbaga, fini-filter out din nila yan Hindi naman porket naglabas ka ng kanta tapos ipapaplug mo, paplug nila. Kumbaga, meron din sila screening. Kasi meron silang branding na pinanghahawakan sa mga page nila na dapat ang nilalabas lang din nila ng mga artist. Kasi hindi naman kailangan sikat Pero kailangan yung quality ba? Pasok sa screening nila. Alam mo na yung parang ito, porsigido. Oo, porsigido na. Saka alam mo yung kapag ito, may nilabas kami sa'yo, may aabangan pa kami. Parang ganon, may kasunod. So, yun. Yan yung yung mga nabanggit nga ako na yun nga. Ito, na-upload namin. Pumutok na naman siya ng ganitong views. Nagkaroon na naman siya ng apoy. Gasolina, ganon. Yun yun. Kami kilala. Yun yung props din sa mga taong to yan, sa Anisi din, pati sa iba pang mga advertisement page. Kasi bilang artist din, ako coming from myself as an artist. Ako kasi totoo yun, nagkakagasolina, nagkakaroon ng lalong motivation. Kasi nakakatuwa na nare-recognize kami ng mga taong hindi namin kilala. Minsan nga, ganun pa di ba? Minsan yung taong nandyan, naka-friend mo pa sa social media, pero walang suporta, di ba? Kaya nakakatuwa na may ibang mga tao na nakakadig ng ginagawa mo na para, alam mo yun, i-share yung mo. Kasi syempre, nag-e-effort din sila, i-edit din nila yan. Kakaptionan pa nila, oras yan. Alam mo yun, nakakatuwa lang na may mga ganong klase ng mga page na sumusuporta sa movement ng music. Ang dami ng branches ng hip-hop, ng ayun nga, pagiging artist. So, marami na tayong nandyan So, nag-isip kami ng ibang way na hindi man makilala pero may magawa sa industriya. Talagang ayoko na lang din mag-disclose ng pangalan kasi nga
meron talagang mga artist noon na ngayon mga sikat na talaga, tapos never namin chinat sa profile namin. CEO never, wala kaming siningil, ganun. Ito lang lately, alam ko, nagkaroon kami ng fee, ganun. Well, deserve na rin Deserve naman kasi ano, 200k dapat lang tol, hindi nakakahiyang manghingi ng tsaka ano yun eh, bukod sa recognition, o sige sabihin na natin kahit sikat ka, pero shinare ka, mano man lang na kahit hindi ka na magbabot ka kasi ano pa rin yun eh. Pero Kumbaga, dito nga, I think dito kami nakilala si Anisdim kasi nung una wala talagang wala bayad. talaga. Pag nag-send si ganito, tak, upload namin agad. Nag-send si ganito, tak, ilang years namin ginapang yun na gano'n na, doon may numbers na. Kasi tol, nakakapagpa-million views kami. Oo naman. Hindi ko naman sa inaano, pero ngayon ko lang siya naisip na parang after 1 decade na, Negosyo tol, din. bigat din pala nun. Tsaka negosyo rin siya, like kumbaga hindi ikaw na nga nagsabi. Totoo, tol. Ano yan eh, kumbaga binibigyan nyo rin ng effort at oras eh, di ba? At ito yan, tol, talagang yung page namin, isang dekada na siya. Sa totoo lang ngayon lang nag-monetize. Parang ngayon lang siya. Na-monetize na. Okay, at least 'di ba, may passive na 'yun pag ganun. Totoo. Kaya ngayon bumabalik kami ganun, pero with na yan, may dapat silang abangan mga bagong segment. Yung naman kami, interaction talaga. Pa-promote namin kayo while interaction, magkasama tayo ganun, balik tayo sa classic. Wala na kasi gumagawa ng mga a day ganyan. Tama. Pero dati isipin mo lahat halos. Oo, yung mga BTS talaga, ang Saan ba dami. nagsimula lahat? Ganun lang naman, nag-upgrade lang ngayon. Kumbaga, isa sila doon, isa sila sa mga OG, matatawag mo ng OG sa industriya, 'di ba? Tapos yun, maiba tayo tol. Ano naman anong upbringing mo sa hip hop? Paano ka naman nahilig sa hip hop, sa kultura? Ako sa hip-hop, paano ba? Oo nga, napaisip ako. Kasi medyo nasa malayo kami, Montalban. tsaka kumbaga para maisip mo na gumawa kayo ng page para mag-promote ng hip hop, 'di ba? Paano kumbaga ba't hip hop? Bakit yun ang sa nagsimula? Para sa akin to, sa music taste din nga namin ng tropa. Una international, tapos nagdig kami, sa Tagalog kami, habang tambay kami, wala gano'n naman talaga noon di ba? Tambay nagsisimula din eh. Papainggan namin, gano'n na parang, ang gaganda nung meaning, ganun. As kabataan ka kasi, ikaw naman mamimili ng genre mo di ba? Most likely, paglaki mo, dun ka rin dadalhin. Kung mahilig ka sa rock, Rockista ka. di ba? Nandun ka sa mga banda-banda, iba yung genre mo. Kung mahilig ka naman sa reggae, nasa ganito ka. Hindi ganyan. So kami, sa hip-hop, sa akin, tumatak siya kasi nga, parang more on life Yung mga lyrics noon, yung Dati, mga kanta, talagang babakat sa'yo na parang pampagising, gano'n na. Ibang art form naman, kasi rap nga siya, nirarap pero art pa rin natin kung tawagin yun, di ba? So yun, doon ako na-hook na parang, iba ang hip-hop, may tatak sa sarili. Ganun. Kumbaga bumakat siya sa'yo. So ayun, pinakinggan ko, kinalakihan ko, totoo naman talaga, di ba? Yung mga nagra-rap nga, maayos ang buhay. Totoo. Di ba? May kanya-kanyang bahay, ganun. So, bakit hindi sila iduluhin? Yun yung yung form nila kung paano sila magme-make money. Nagkaroon lang kasi ng nagkaroon lang din kasi yung ng stigma dati, ng stereotype nung panahon natin. Totoo. Na dati ang tawag, paulit-ulit ko sinasabi to sa kahit sa mga, ewan ko kung sa reaction video man o sa podcast, kung naririnig nyo na lalo na sa mga subscribers ng White Mesa. Lagi ko sinasabi na dati kasi, ang tawag pagka may certain type of music ka na pinapakinggan or meron kang certain type of way na manamit, hindi nga hip hop ang tawag sa'yo gangsta. Gangsta tawag sa'yo. Pero hindi nila alam yung kultura. Kasi pag narinig nila na, sound trip mo, mga rapper, gangsta ka. Pagka nananamit ka ng medyo loose, gangsta ka. Ganun yung term dati, hindi pa nila alam yung kultura ng hip hop. Lalo na sa Pilipinas. Kasi alam mo naman ng Pilipinas, masyadong yan pangit man sabihin pero masyadong toxic ang kultura ng Pinoy pagdating sa mga ganitong klase ng topic, no. So yun, 'di ba sabi ko nga sa'yo nung nagkikwentuhan tayo, 'di ba, kung pwedeng relihiyon ng hip hop, baka hip hop talaga religion natin kasi yun yung di naiintindihan ng tao na hindi to genre. Hindi to sayaw, hindi to kanta. Ano to, way of life to, lifestyle to. Kumbaga parang halimbawa mga
yung mga Jamaican, ano bang lives nila, yung mga, ano ba sa music nila? Reggaeton, di ba? Ah. Baga, kumbaga sa music yun pero hindi lang yung music nag-stem na from their culture. Parang ganun din yun. Yung music ng hip-hop, nag-stem siya galing sa culture ng hip-hop mismo. So yun yung ano lang, na ngayon isipin mo, hindi naman sa pag-ano, yung mga tropa ko dati nung high school, college na konyo-konyo kung tawagin na, di ba? Yung term na konyo-konyo. Isipin mo ngayon yung mga pananamit, pati mga sound trip, mga ano na rin. Parehas na. Oo, so natatawa ako sa ganung aspeto dahil parang tanga na dati kinukutsa nyo kami na ganito. Meron kayong Totoo certain type of tingin sa amin na para bang tanga na mga basagulero to, mga addict to. Masasabi ko na sa akin yan na parang ano to, ako madiin yung pinagdaanan ko. Like, syempre iilan lang naman kayo may hilig nga sa ganyang genre. Bakit biglang nag-hip hop to si ano? Kasi yun yung uso. Nature to Ganun naman sa Pilipinas kung ano yung uso, yun yung kinakagat Pero yun nga, anong tawag dito? Yun nga to lang nangyari. Plus, ang pinofront, hindi nga kami pumafront as Anisidem. So, hindi ko siya nakipap as lifestyle. Lately lang lumabas. Ganun na. Sabi ko, baka it's time naman na magpakilala kami kahit pa paano. Oo, kumbaga it's like... Maraming nagulat na hip-hop, ganun. Though at least naman, nandito tayo sa hip-hop, meron tayong 8 to 5 na maayos na trabaho. Ganun. Kumbaga, ano kami, sa ngayon. Diba? Pero Hindi natin malaman pag we're tumagos na unstable. tayo. Oo, kumbaga nandun kami sa may panggasolina. Hindi katulad nung dati talaga na kailangan mong panindigan dati kasi kailangan mong mamili Kaya ang dami rin sigurong mga nasa kultura na umiba na rin ng dahil which is naman, hindi ko naman masisi, may iba-iba tayo ng pinanggalingan na mundo, na background ng buhay, 'di ba? Hindi mo rin masisi. Na yun nga, mabalik tayo sa kanina na ngayon, mga konyo-konyo dati, parang hip-hop na rin yun. Yun yung sa isang banda na natatawa lang ako. Pero at the same time, natutuwa ako. Iba yung natatawa sa natutuwa. Eto na, yung kanina, natatawa lang ako in a way na, tangina, after all these years, tinanggap nyo rin na okay, ayos pala yung kultura. Na ngayon, kaya ako naman nasasabing natutuwa ako kasi ang kultura naman kahit di hip-hop kahit anong kultura open naman ng lahat Kumbaga pag once you understand, hindi naman ewan ko, merong mga tao sa kultura ng hip hop na masyadong nagi-gatekeep Pero hindi dapat ganoon. Kumbaga bukas yung kultura Kumbaga open tayo sa mga bagong mga tao na na-appreciate yung kultura, na ina-apply na rin nila yung lifestyle sa buhay nila, sa lifestyle nila, no? Totoo yun. Sinabi mo, magulat ka si classmate mo na ganito, sinishare na yung kanta ni El Mary. Di ba? Sinishare na yung kanta ni ganito na parang like, hindi mo naman maisip na, hindi lang branches, yung parang, eto si ganito, nanonood pa lahat ng clip cap, bumibili pa ng ticket. Like, hindi mo maisip na itong tao. Dati kasi may mga gusto. Kaso natatakot sila sa magiging feedback ng mga taong nakakilala sa tangin na baduy mo, ba't ganyan yung mga mo, di ba? Which is yun nga, kanya-kanya lang din ang pacing yan. Sino ba namang na sample story mo, nasa mosh pit ka, nasa gitna ka, di ba? Pag may event, usually ganyan ang event sa Pilipinas talagang mosh pitan talaga. Wasakan, naiipit ka dun sa gitna, ganyan, slaman. So, sino ba naman makakaintindi nun na bakit kayo nagaganyan? Tangin na, sakit lang ng katawan, habol nyo dyan, mapapagod lang kayo. Pero hindi parang lang din yan, kung ano man yung mga community na kinabibilangan nyo. Ganun din yun, ganun yung pakiramdam. Kumbaga, iba lang ng community yung sa amin. Like, attend ka ng concert ng, diba? Hindi ko masasabi. Sample, yung mga Korean. Ganun lang din yun. Diba? Parang ganun din ganun lang din yun. Kasiyahan na nabibigay sa atin nung hip-hop naman. Hip-hop energy siya. Diba? Tsaka sobrang kulay. Sobrang kulay at sobrang soulful ng culture namin ng hip-hop. No? Kumbaga, basta kung aalamin nyo mabuti, hindi lang naman about sa glamour, hindi lang naman about sa pananamit, sa lifestyle. Hindi masyadong, kumbaga nandun na ako, feeling ko sa punto ng pwede na ako maging monghe sa hip-hop Parang gano'n. Level of understanding ko sa hip-hop nandun na. Sample na lang tol, yung hip-hop connects people. Random people. Diba? Di mo kailangan ng organic encounter Basta pag nagtagpo kayo, tumatak. Oo. Nagkapalagayan. Tsaka yun, speaking of, no,
doon ko minsan nalalaman na with the culture ko eh. Yung halimbawa may nakilala ka. Kasi ba pag pinakilala sa'yo, usually, iba-iba ng way to greet each other, di ba? Pagka yung pinakilala sa akin pumalad, kung tawagin pumalad, yung gumanon, doon pa lang, somehow nababasa ko na medyo into the culture ka. Kasi yung ganung kamayan, yung palaran, ano yun, kumbaga hip-hop thing yun eh. Yung Totoo. pagka sa una, casual, ganyan lang, handshake lang. Pero pagka alam mong magkakilala na, may ano na eh, may banggaan na ng balikat. Goodbye na eh, no? Pagpaalam na. Tol, Oo. bounce na, parang ganun. So may mga pagka nakita nyo ganun, may mga certain type of way kumama yung mga tao, most probably, 85% with the culture yun, hip-hop yun, Into hip-hop yun. Though hindi man fully immersed sa hip-hop, pero nandun sila sa, halimbawa, mga basketball player, di ba? Di ba, mga basketball player, ganun din kumamay. Though hindi sila talagang hip-hop talaga, pero alam mo yung mga influence, yung mga pinapakinggan, yung mga pinapanood, mga nasa mundo rin ng hip-hop. So, doon mo makikita yun eh. Grabe, no? Yun, yung mga ganong handshake, masasabi kong hindi para sa lahat ng tao yun. Sasabihin mo, handshake lang naman. Hindi. Masasabi mo yung mga ganong klase ng handshake, pang ano yun, pang hip-hop yun. Kasi may mga tao na batian lang, peace bump lang. Actually nga, formal lang. Ganun lang. Top ganyan, lang. diba? Pero yung ganong kamayan, yung papalad ka na ganon, yung bebuelo ka na may ganon, hip-hop yun, automatic. Pagbuelo mo ng ganun, may yakap pa na ganun. May yakap, yun, Tangina. hip-hop yun. Diba? Ayun, maano tayo. So ngayon, tol, anong ginagawa mo ngayon dito sa Macau? Ako ngayon dito sa Macau, basically ako ngayon nagtatrabaho ako ngayon sa, ayun nga, ang liit ng mundo, Tito. Ito, sige, kwento mo. Nagets ko na yung sinabi mo. Ang tagal-tagal namin nagkwekwentuhan, nagtatrabaho kami sa isang, sa isang hotel. London Isang kumpanya lang kami nagtatrabaho. Pwede na yung isang kumpanya eh. Kasi ang daming property ng Sands eh, di ba? Pero yung the fact na sa isang property kami nagtatrabaho, tangina sobrang small world, di ba? Salubong na nag-ano. Hindi pa kami, kumbaga hindi kami magkakilala pero nagkakasalubong na kami sa loob ng kumpanya, lalo na sa canteen, di ba? Sa entrance. Tapos isipin mo, out of all the places talaga na pwede tayo magkatagpo, putang ina dito ba? Dito pa, yun nga. Power of hip-hop. yun Pero yun talaga. nga, mabalik ako, yun nga, nagtatrabaho, nag-e-explore, ganyan, sumusubok ng ibang bagay. Yan ang mga ginagawa ko ngayon dito sa Macau. Yan, eto, kaya kami nandito ngayon, kaya kami nagka-camping. Kasi sa rami ng kakilala ko at tropa ko dito sa Macau, no? Siya lang yung nakilala ko rin talaga na game sa ganitong klase ng outdoor trip. Yung may hilig. Yung as in talagang hilig talaga. Mag-hike, lumabas, mag-camp, mag-beach. Basta any form of outdoor activities no na involving nature. Siya lang yung nakilala ko na game. Maraming tropa na game. Pero hindi yung talagang sabihin mo na game na tara, yung yung spontaneous na labas tayo. Kasi merong mga may gusto kaso hindi yung kailangan pagpaplanuhan talaga na maigi. Bibigyan mo ng oras na pagpaplanuhan kung kailan. Eto, siya lang yung nakilala ko na anytime na basta magkatagpo yung schedule, tangin na, game na agad. Wala nang kahit ano. Wala nang pwedeng humarang. Ituloy na natin to. Kasi lalo na dito sa amin, syempre parehas kaming may 9 to 5 job, no? Kumbaga, bihira kami magkatapat ng schedule, eh. Pero pagka, bawa, eto, may pasok kami bukas. Ano yan, pagka nagkatapat na, tangin na, di baling may pasok bukas, sacrifice na yun, laban na yun, ganun. Totoo naman yun, tol. Shot ko. Papalagpasin mo pa ba yung mga ganong chances? Tsaka nga, nagkatapat hilig eh. Hindi naman lahat ng tao hilig yung ganito pagka-camping. Pero, ito na sa atin yung luxury na eh. Para sa akin, luxury na to na Tsaka to, isipin mo parang break from the internet. Parang enjoyin mo lang yung ewan ko, may mga, hindi ko naman masisisi yung iba kasi kanya-kanya tayo nahilig. Pero kasi, etong mga ganitong klase ng trip, hindi namin kailangan ng may hawak na cellphone. Hindi namin ang pinaka-entertainment na namin, yung nature. Yung nakikita namin, yung nararamdaman. Tol, ang sarap, ang ganda dito. yung ninanamnam na namin yung lugar. Yun na yung form of entertainment namin, hindi namin kailangan ng cellphone. Kanina, all throughout nung nagsiset up kami,
nag-cellphone lang siguro kami nung after na mag-setup, pahinga lang saglit. Habang kumakain, konting upload ng stories, di ba? Ngayon, no? Ganun lang, pero yung sabihin mo nakababad kami na hindi dahil sa pinipilit namin na hindi kami humawak ng cellphone, pero nag-e-enjoy kasi kami sa gintong klase ng trip na Ano na rin to yun nga, pang bitaw siya sa social media. Minsan pang away naman sa cellphone mo na pahinga ka naman isang araw kasi pansinin mo ang screen time mo, babad yan. oo, tol. Oras mo, tingnan mo stats Isipin mo nga, tol, phone kada mo. may time ka kahit nasa trabaho ka Cellphone, totoo. 'Di ba? Yun ang una mong bubuksan, cellphone Sa umaga, ganun. pagising mo sa umaga bago ka bumangon, scroll ka muna bago ka bumangon. Pag out mo ng trabaho, habang naglalakad ka sa bus stop, magse-cellphone ka na. Kumbaga kung susumahin mo yung oras na kinukonsumo mo sa cellphone tsaka sa trabaho, parehas lang Baka nga mas malala pa yung kinukonsumo mo sa cellphone kasi kahit nasa trabaho ka, pag break time mo, magse-cellphone ka pa rin. Tsaka pagka nandito ka kasi nagka-camping ka ganun, though gusto mo mag-cellphone, mas masaya na lang i-enjoy yung nakikita mo, yung nararamdaman mo, nasa paligid, yung experience, yung setup, lahat-lahat, yung pagluluto, ganun. Ultimo nga yung mga tunog ito, may mga background noise kami na parang kuliglig kung tawagin sa atin. Tangina yung mga ganung kasimpleng bagay, nag-e-enjoy na ako doon na 'di ba? Hindi naman everyday na may ganito, yung wasiwas ng dahon, yung buga ng hangin sa dagat. Masarap na yung ganung pakiramdam. Yun, maiba tayo tol. Paano ka naman bakit mo naman nakahiligan ng mga outdoor trip? Yan. Camping, paano ba? So, ayun nga, nahilig ako mag-travel, pero ang number one problem is mahal. Mahal. Paano ka magta-travel kung kailangan transient, lutuan, ganito, ganyan. So, naisip namin ng magbabarkada, ganyan, tas yung isa pang nag-boost talaga sa akin dito. Big shoutout sa'yo. Parang sobrang naman birthday ko pa. Pero yun nga, sa ex-partner ko, ganun na lagi rin kami nagka-camping. Naging nakahiligan namin, ganun. To it siya. So walang humarang sa akin para gawin yung trip mo. Kasi rin siya. Ang pagka-camp kasi paminsan na hindi lang siya isang araw Most likely tatagal ka 4, 5, ganyan, 3 araw. Kakababa nyo lang, aakyat ulit. Ganun. So, paano ka nga makakastay sa isang lugar na hindi ka ganun gagastos So, ito yung sagot. Itong mga binili natin, itong pre-prepare natin. Ano lang siya, one-time payment, pero magagamit mo kahit saan. Tsaka guys, itong setup namin talagang akala nyo lang na pero mura lang na escort din talaga to. Yun yung kagandahan dahil nasa China kami malapit. Kumbaga talagang lahat ng produkto dito quality. Kumbaga talagang ito kasi yan ito yung pinagdedebatehan Yung mga branded tsaka yung mga yung mga galing ng China. Ito yan guys. Lahat yan galing rin. Most probably karamihan diyan produce din sa China or sa India. Ito, sabihin ko sa inyo. Itong mga gamit na na-invest ko dito, siguro wala pa tong 10,000 pesos, tol. Diba? Kumbaga, kompletong pero tangina, pag sa Pilipinas mo to binili, tol, tangina, baka gumastos ka ng mga 80,000. Tangina, 10 pa lang, tol, na isang set. Magkano sa Pilipinas? Sabi ko nga sa inyo, punta ka na SM, magkano? 10. Papalo kayo ng mga 12,000. Totoo. Matik yun. Totoo yan. 10 pa lang. So yun yung kagandahan sa huwag kayong maniniwala sinasabi nila paggawan China hindi maganda. Kasi pupusta ko sa inyo kung ano man yung mga gamit nyo sa bahay ngayon, lahat yan. It's either made in China or made in India. Maniwala na kayo, yung power nung sa amin dito ko Shopee, dito Taobao, yung power ng Taobao. Like, wala nang halos bumibili nga sa mga butik-butik ngayon, sa mga tindahan, wala na. Lahat online lang. 100 pesos, 120, pero masasabi mong durable. Kumbaga, lang, talaga magiging matalino ka lang na syempre, kailangan tignan mo rin yung reviews. Pag-aralan mo din, hindi yung tanga na bibili ka nga ng mura. Tapos, tanga na masisira. Sinabi ni Klaus kanina na doon kayo sa mid para at least safety kayo na hindi kayo magsisira na. Tanga na, bumili nga kayo ng mura, tanga na 2 gamit yun na sira na. It's on you. Kasalanan nyo yun as a consumer. Huwag ka mag-expect na tatagal yung bagay tapos mumurahin lang. Parang gamitin mo naman yung utak mo. Oo, tama. Do your research. Lalo na kung mabigat. Pero kung simpleng bagay lang, edi buy it on the cheapest. Pero kapag alam mong papakinabangan mo matagal, katulad ditong tent, mag-invest ka kahit papano, di ba? So, gastusan mo. Pero yun nga, maiba tayo tol, no?
yung kanina pinag-uusapan natin. Mm. Like, di ba sabi mo nga sa akin na, ano yun, yung may sinabi ka na, kumbaga kung may tao na ready sa spotlight something. Sige nga, ano yun, yung sinabi mo kanina. So, ito kasi sa Pilipinas, gano'n, no? Hindi, alam ko wala pa ako sa level para magsalita ng ganito, pero kami nga, isa sa bilang promoting page o na nakakakita, kung napakarami ng artist na naghihiling na, sa akin mo na itutok yung spotlight. Parang akala nyo ba ganun lang kadali-dali kapag sa inyo na tumutok yung spotlight, like, do you got, parang ready ka na ba? Prepared ka na ba? Ganun, parang, porket ba one hit wonder? Ganun na ba yung ano, parang, eto na ba yun? Parang, paano mo dadaling yung spotlight kapag natutok na sa'yo? It's not just one day, di ba? Pero paano mo naman nasabi kanina na ano, tol? Like, ano ba nabanggit mo? Which is, nagpapasalamat ako na nabanggit mo yun. Pero, paano mo naman nasabi na, well, nasabi mo kanina, parang nakikita mo na isa ako dun sa mga tao na yun na o sakali man. Pero hindi kung sakali, feeling ko mangyayari talaga yun. Kasi Minamanifest alam ko. mo sa totoo lang, hindi. Ito wala nga, di ba, walang bullshit, tol. Kasi napapasa ko na rin sa iba to na nagagamit ko yung salita. Kasi nga sa'yo ko narinig na ano parang kapag nga natutok sa'yo yung spotlight, are you ready? Ganon. Si Tito kasi, nakikita ko minamahal niya yung proseso ng papunta dun sa top, or kapag dumating yung spotlight, ready siya. Sabihin na natin sa work ethics, fitness, sa balance ng lifestyle, sa budget, lahat yan nagmamatter. Kikita ka na malaki dahil nga may one hit kang may one hit ka na kanta Kumbaga, paano mo hahawakan yung pera pagka Diba? nahawakan mo na, di ba? Kasi kami, hindi naman sa hindi lang isang bagsak, pero nakahawak na rin kami ng millions. Kasi kumbaga sa work, sa trabaho namin kumbaga conservative na lang. Kung sa isang taon, mahigit 1 million kinikita namin. Pero yun nga, hindi nga lang isang bagsakan. Pero kumbaga kami, hindi kami bago sa ganong klase ng pera na. Yun yung isa sa mga sinasabi ni Klaus na, tangin na ba mataranta ka? Hindi, yung ibig ko sabihin sa taranta is yung mataranta ka na, ano gagawin? Hindi, ibig ko sabihin yung baka mataranta ka na pag may hawak ka na, bili mo kalahating milyon na lang. Tangin na may, 1 milyon. Tangin na may 1 milyon ako, tangin na bili akong kotse, bili akong bagong sapatos, bili akong bagong damit. Yun yung ibig ko sabihin taranta na hindi mo alam kung paano mo i-manage yung pera Akala mo. nila, ganun-ganun lang. Oo, akala nyo yung sabihin nyo hindi, pagka nagkaroon ako ng ganung pera, gagalawin ko sa ganito. Hindi ganun kasimple yun. Baka pag nasa harap nyo na, hindi nyo alam gagawin nyo. Unang-unang papasok sa isip nyo, lalo na kung, hindi naman sa pagano, lalo na kung hindi kayo sanay humawak ng pera. Lalo na first time makahawak ng ganung klase ng pera. Kasi ako, hindi naman sa pagano, alam nyo naman na, kumbaga, ever since growing up, di naman kami hirap sa pera Kumbaga, hindi naman ako sabik sa luho. Kaya kaya mo siguro nasabi na ganun. Which is kasi, hindi naman ako sabik, pero, yun nga, halimbawa, punta tayo sa mga ibang artist, siguro naman makakilala kayong artist na mga literal na from zero. Biglang sumikat. Tapos biglang nawala rin. Sino kayang mag-maintain? Sino kaya mag-maintain? Diba, Kasi sila, syempre kami nasa industriya kami, nakakarinig din kami ng balita Kumbaga, yung mga tao na, iilan na yun hindi ko sinasabing lahat na nagkaroon ng one hit wonder. Kasi, nabigla sila sa fame, nabigla sila sa daloy ng pera. Oo, totoo yun yung Hindi, which is hindi mo masisisi sila kasi nga bago sila sa ganun Yun nga yung sinasabi mo na readiness na, kasi, yung gano'n namang fame, hindi lang naman about sa fame Parang yung si Gaspari nga, sa mga nanonood sa White Mesa, alam niyo naman siguro yung relationship namin, yung samahan namin ni Gaspari, no? Kumbaga talagang day ones yun. Gaspari, tol, sobrang proud ko sa tao na yun. Tumawag yun. Nag-usap kami, no? Catch up. Tuwa ako sa kanya kasi hindi niya nakalimutan yung mga plano namin nung nag-uumpisa kami. Tangin na, 1 taon pa lang nagiging superstar, bumili ng kondo. Diba? Kasi alam niya na hindi siya habang buhay na sikat At least nakapag-invest na siya ng para sa sarili niya na kung ano man, alam ko may property na ako. Diba? Branches ng hip-hop Paano saan mo dadalhin yung pera mo? Kaya yun yung mga artist na dapat yung idolin, guys. Diba? Hindi lahat, hindi ko man kilala yung ibang artist na sikat ngayon personally. Pero masasabi ko, bilang day one ni Gaspari, no? Na kung may idolin kayong artist, isa si Gaspari doon dahil alam niya yung responsibilities, alam niya yung hangganan, alam niya yung balanse, alam niya yung kumbaga,
alam niya kung saan niya dadalhin yung pera niya. Iniisip niya yung longevity. Alam niyang, hindi siya kampante. Kasi may mga artist na sumikat, tangina marami akong pera ngayon. Gilang waldas. Siya hindi. Nag-iisip siya ng tama. Which is, as an adult. Yun nga, siguro panapanahon lang din yung pagtutok ng spotlight. Kasi, sipin mo si Gaspari, mag-iisang dekada na kami sa industriya. Pero kailan naging superstar si Gaspari? 2004, 2005, di ba? Pumutok. Pero, sa span ng almost 2 years, na-invest niya na yung pera niya sa tapa. Hindi niya sinayang yung oportunidad na ano't ano man mangyari. Pero hindi naman siya pabaya. Sa akin, parang wala lang tong bullshit Parang paano kung 2 years in the making na gumagawa ng music si Gaspari, biglang natutok yung spotlight. Ito wala tong bullshit Pero yung time na yun, hindi pa pala siya ready i-handle yun. So masasayang yung chance, di ba? Chance. Okay lang naman abutin ka ng dekada. Okay lang naman abutin ka ng ilang taon Pero diba? basta make sure mo lang na. Yes, yung kasi pinag-uusapan dito yung readiness Are you ready ba to handle the pressure, the work ethics? Tsaka ano yan guys, hindi lang music yan. Kami sa tinagal namin. Ako, kinikwento nga Kilos, ever since nung kahit hindi pa ako confident sa music ko, tangina bata pa lang ako sa hip hop na kami kasi airpod ko sa mga hindi nakakalam or sa mga viewers ng White Mesa, alam niyo naman na airpod ko DJ. So talaga nasa hip hop community kami. Doon ako lumaki, doon ako pinanganak, doon ako tumubo sa culture talaga ng hip hop, no. So, yun, maraming hindi lang music yan, hindi lang puro arts. Lahat yan may kakaibat na business side. Yun yung dapat na iniintindi ng tao na kung meron man kayong mga binabati ko sa mga favorite artists nyo, isipin nyo rin na may hindi lang music ang iniisip niyan. Maraming aspeto. Ako masasabi ko parang hindi to sa pang-didis or ano. Meron dyan mga artist na may numbers na. Pero pag tinignan mo yung tunay na buhay, hindi pa ganun ka-stable. Ligwak, di ba? Parang, ito no bullshit to ganun. Kasi kami, na wala namang numbers, pero masasabi ko na, merong maayos na buhay. Kaming buhay. It doesn't parang ganun, hindi mo siya i-validate Kaya parang heads up ako, parang salute ako sa mga merong numbers at hanggang sa At real the same life time, may real life, pinapatunayan. totoo. Tulad dito meron diyan million followers na pero tunay, 'di ba? Wala pa rin. Umaasa pa rin sila sa one hit wonder kasi nga nabigyan sila ng spotlight but hindi pa sila ready. 'Di ba? So wag mong hilingin yung spotlight. Kung ang hindi 'di ba? Para ang hilingin mo is yung araw na maging prepared ka na para sa lahat. Yung araw-araw hip hop. Tol, ako na magsasabi sa'yo, maggagasgas ka sa araw-araw hip hop. Tsaka naniniwala. Yun nga, tulad nga sinabi mo kanina, 'di ba? Yung balance lang sa balance lang din sa yung sinasabi mo about sa fitness, 'di ba, tol? Yes, tol. Parang ang sa akin kasi niyan, napapagod ako minsan na 9 to 5. May trabaho, alam nyo naman, kusinero ako, 'di ba? Mahirap, alam naman ng mga siguro ng mga kusinero yan na isa kami sa mga tao na on constant pressure lagi. Lagi kami nasa dito tol yung naka-time pressure. Mental tsaka physical. Kumbaga, minsan uuwi ako. Pagod na ako. Iniisip ko din naman, di pa rin naman ako agad makakatulog. Totoo. 'Di ba? Pahinga lang ako mga 30 minutes. Tangina, gym ako kahit mga 30 minutes din. Naka-solid na pump ka na. Pagbalik mo naman, ligo kain. Hindi ka pa rin naman makakatulog agad So at least yung oras na inihihiga mo, na sige, nagpapahinga ka. Pero at the same time kasi, nasa willingness ng tao yan kung paano mo i-manage yung oras mo na kailangan mo mag-show up. Yun nga yung sinasabi ko kanina tol, na minsan yung araw na tinatamad ka, yun yung dapat na sumulpot ka. Kasi once na hindi ka sumulpot dun, pagod ako ngayon, bukas na lang. Totoo. Yung bukas na sabihin mo, bukas na lang ulit. Patong-patong. Magtatama rin ka na, imbis na yung sa isang linggo na, dito lang tayo sa aspeto ng, for example lang sa working out, sa fitness lang. Kasi ako, kita nyo naman, di naman ako plastic dito sa Weight Mesa. Alam nyo, nagiinom ako, nag-iossi ako, may bisyo ako. Pero yun nga, balanse lang. Kumbaga, hindi naman tayo perfectong tao Kumbaga, babalanse ka lang din talaga. Walang bullshit, pero kahit meron tayong binibisyo, parang nag-iisip tayo ng way, kahit papano na, bumalanse. makabawi man lang. Di ba na parang, kasi ako sabi ko nga kay Klaus kanina, kailan pa huling inom ko, tol, di ba sabi ko sa'yo, New Year pa. New Year pa, ngayon lang ulit, February 14 lang ulit uminom. Pero hindi dahil sa ayokong uminom. Kumbaga ngayon lang kasi nagkaroon ng perfect
moment tsaka timing na uminom. Exactly. Pero hindi dahil sa pinipigil, ayoko uminom kasi pa. Example to. Hindi naman ako hipokrito eh. Sample, araw-araw event. Sa araw-araw mong event, lalaklakan ng lalaklak. Paano yung Delikado kinabukasan yun. mong event? Diba? Yun yung sinasabi na, are you ready? Akala nyo lang ganun eh. Diba? Parang, Masarap. Hindi, totoo lang kasi masarap talaga. Masaya. masaya. Pero Maganda. kailangan mong isipin yung mga susunod na araw, yung mga susunod na buwan. Maraming gusto. Parang, andyan na yung spotlight. Ano, akala nyo dahil concert, big events, big movements. Akala nyo ganun na. Masaya Hindi. siya. Kung papakinggan Oo. nyo, masaya siya. Ako Pero na- hindi siya madali. Eto, hindi ako nagsasabi dahil sikat ako. Hindi ako nagsasabi dahil ano. Nagsasabi ako kasi nasa isa kaming movement Hindi, tsaka, na nakakita nung hindi, nagiging humble lang tong tropa ko na to. Pero masasabi kong credible siya na magsalita ng mga ganung bagay. Dahil unang-una, isa siya sa mga OG na mga advertising page sa Facebook. Oo. Sabi niya nga isang dekada na sila halos sa eksena. Alam niya na yung kumilatis ng mga artist. Kumbaga na-humble lang to pero credible siya magsalita. Ako, kilala niyo ako sa White Mesa, tol. Hindi ko kayo babalagbagin, hindi ko kayo paplasik, hindi ako hipokrito. Pero masasabi kong kung meron man akong dapat pakinggan na boses, isa siya dun dahil nandun siya eh. Nakita niya, na-witness niya yung paglago nung hip-hop scene sa Pilipinas nung panahon na papatay na eh. Exactly, tol. Na nabuhay ulit. Isa siya sa na-witness na kung meron man siya sasabihin. Tsaka guys, hindi maliit na bagay yung 270,000 followers sa Facebook. Hindi simple yun. Ano, hip-hop radio nga. Oo. Tsaka isipin nyo, yung market niya lang is on a certain hip-hop lang para magkaroon ka ng 270 wala na tao. hindi ako nag-ibang branch na ano. Though maraming branch ang hip-hop ha. Meron diyang flip-top, meron diyang ano, ganito. Hindi ako Umiba nag-share ng- ng ibang lane. Nag-stick kami nung partner ko. Music si lang Yo. talaga. Music lang yung tenga namin, ganyan. Parang kailangan i-promote natin sino yung mga deserving, yung nakikita mong gumagalaw talaga, yung nakakatulong sa movement. It's not one hit wonder. May malakas kang kanta, and paano next month kung wala na? Oo. Kailangan Diba? mag-isip. Di ba naalala mo noong una tayo